Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 481 Halika, Magsanay, ang ikalimang update ay ang kalahating update para sa Dudu Daozai Hall Master. Nang makita ang seryosong pag-aatubili ni Jingzi na umalis, ngumiti si Wang Yingqiu na parang bulaklak. Pagkatapos ay ikinulong niya ang kanyang ulo sa kanyang mga bisig, na parang isang maliit na batang babae, at sinabing, masayang-masaya ako na iniisip mo iyon, ngunit sino ang makakatiyak kung ano ang susunod na mangyayari? Baka hindi ikaw iyon. Ganun nga. Tumango si Jingzi at sinabi sa hindi mapag-aalinlangan ng tono, kung totoo yan, aagawin kita, at ang pinakamasama, hindi ka magiging disipulo ng Waxian Pavilion. Nagniningning ang mga mata ni Wang Yingqiu. Bahagyang tumango si Starlight. Para sa kanya, paano kung umalis siya sa paaralan? Bukod pa rito, siya ay wala sa loob ng maraming taon, at matagal na niyang iginanti ang kabutihang natanggap niya mula sa Waxian Pavilion sa paglinang sa kanya. Ngunit naaawa siya sa amo. Baka mas mahirapan siya sa pavilion. Ang karwahe ay umusad ng dahan-dahan, at ang tunog ng mga paa ng kabayo at ang mga baras ng karwahe na pugiling sa lupa ay nagmula sa labas. Hindi alam ni Wang Yingqiu kung ano ang iniisip niya, ang kanyang mga mata ay kasing akit ng seda, kinuha niya ang kamay ni Jingzi at inilagay ito sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay bamulong, halika, magsanay. Natuwa si Jingzi saglit. Kung tutusin, narinig lang niya si Chezin noon, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng pagkakataon ngayon. Ngunit medyo nag-aalala pa rin siya at sinabing pero. Nasa labas si Bai Lu. Ayos lang. Sinimulan na ni Wang Yingqiu na kalasin ang mga damit ni Jingzi, sandali lang. Sisigaw na lang ako ng mas tahimik. Ang pag-amin ni Wang Yingqiu ay napakalinaw na, Jingzi saan ko ito matitiis? Direktang kumilos. At dahil nagsimulang magkwento si Hanhan ng malakas, hindi lamang sina Sumoyan at Fang Lianro ang nakinig ng may interes, naakit din ang 10 Royal Guard, at pinalibutan nilang lahat si Sumoyan sakay ng kabayo. Sa labas ng karwahe, nakinig akong mabuti sa kwento ni Hanhan. Sa makatuwid, nang unti-unting nahulog ang karwahe ni Jingzi at nagsimulang manginig, walang nakapansin. Siyempre, hindi kasama sa mga taong ito si Bai Lu. Nasa labas siya ng sasakyan at hindi naman masama ang kanyang pandinig, kaya narinig pa rin niya ang sadyang pinipigilan ngunit walang katapusang mapang-akit na boses sa sasakyan. Tamad siyang sumandal sa pinto ng sasakyan at bumantong hininga. Mr. Jing, napakagaling. Dahil nasa kotse sila sa araw, may mga babae sa labas, at ilang araw na hindi nagsesex sina Jingzi at Wang Yingqiu. Sa ilalim ng maraming pagpapasigla, si Jingzi sa pagkakataong ito ay malinaw na hindi kasing husay ng dati. Matapos tapusin ang gawain, marahan na humiga si Wang Yingqiu sa mga bisig ni Jingzi, ang kanyang tamad na mga mata ay napuno ng kinang, ako. Gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Binabati kita sa may-ari ng hardin. Nakangiting sabi ni Jingzi. Hindi ka ba nagulat? Tumingin si Wang Yingqiu kay Jingzi, medyo nalilito. Hindi ako nagulat, dahil nasa 5 antas na ako ngayon bilang may-ari ng hardin, kaya kung magsasanay ako ng dual cultivation, ang may-ari ng hardin ay maaari ding makinabang ng malaki sa akin. Bukod dito, uminom lang siya ng jujube pill noong nakaraang gabi. Nandoon pa rin ang epekto, at ang kanyang kaharian ay kapareho ng kay Wang Yingqiu, kaya mabilis siyang umunlad laban kay Wang Yingqiu. Nagulat si Wang Yingqiu noong una matapos itong marinig. Pagkatapos ng lahat, si Jingzi ay nasa gitna ng ika-4 na antas nang humiwalay siya sa kanya ilang araw na ang nakakaraan. Paano siya naging 5th level pagkatapos ng 2 araw na hindi nagkita? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sumimangot siya, kumawala sa kanyang mga bisig, kinurot ang kanyang baywang at sinabing, sabihin mo ng mabuti, sino ang kasama mo sa pagsasanay? Lumalabas na ang mga kasanayan sa martial arts ni Jingzi ay nakuha sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanya. Pagkatapos mag-ensayo, nakaramdam ng saya si Wang Yingqiu habang pinagmamasdan siya ng hakbang-hakbang na naging quasi-master sa level 4 o mas mataas. Ngayon ay bigla siyang nagsimulang magsanay sa ibang tao, at ang kanyang pagunlad ay mas mabilis kaysa sa kanya. Nagseselos siya at medyo depressed at the same time. Saglit na nag-isip si Jingzi, at sa wakas ay itinaas ang kanyang kilay at sinabing, Master ng hardin, pumunta ako sa palasyo kahapon. Sinabi ng aking nakatatandang kapatid na babae na nang umalis ang master, nag-iwan siya ng mga tonic, tinatawag na self-explosion pills, para inumin ko, at pagkatapos ito ay isang pambihirang tagumpay. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang bote ng mga self-explosive na table tas at iniabot kay Wang Yingqiu. Matapos inumin ang bote ng gamot at idagdag ang hindi pangkaraniwang pangalan ng gamot, si Wang Yingqiu ay natulala sandali at sinabing may kalahating paniniwala at pagdududa, talaga. Well, syempre, ang may-ari ng hardin, kumuha ng isa at subukan ito. Ito ay isang gamot na pampalakas pa rin, kunin ito. Mas mabuting kumain kaysa hindi kumain. Hindi. Tumanggi lang si Wang Yingqiu. Dahil ito ay kapaki-pakinabang, kung gayon maaari mong panatilihin ito. Walang silbi para sa akin na maging napakalakas. Mas mabuti para sa iyo na maging mas malakas.
Very traditional little woman's thinking, all good things are kung gusto mo akong iwan ng lalaki, basta magaling ang lalaki ko. Hindi pinilit ni Jingzi ang sarili at itinago ang bote ng gamot, kaya naayos ang usapin. Magkayakap silang dalawa, ninanamnam ang tahimik at magandang panahon na magkasama. Mahinang sinabi ni Wang Yingqiu, napakasarap sa pakiramdam. Jing. Tumango si Zi at humihingi ng tawad, marami akong utang sa may-ari ng hardin noon, at tiyak na gagawin ko ito sa hinaharap. Gawin mo ito sa may-ari ng hardin. Sumulyap si Wang Yingqiu sa kanya, hindi mamaya, ngayon lang. Tapos, halika. Muli. Umupo si Bai Lu sa labas ng karwahe, namumula ang kanyang mukha. Ang mga tao sa karwahe ay nasa sabik, at siya ay mas nasa sabik kaysa sa mga tao sa karwahe. Pagkatapos ng mahabang pananatili sa Waxian Garden, may mga bagay na lagi mong malalaman kung walang guro. Habang si Wang Yingqiu sa kotse ay nagpakawala ng mahabang dagandong at hilinghing na parang tawa at pagiyak, napasandal si Bai Lu sa pintuan ng kotse, nakikinig sa paggalaw sa loob, ang kanyang mga mata na kasing akit ng seda, at siya ay humihingal. Sa oras na ito, dahil natatakot si Bai Lu na ang paggalaw sa sasakyan ay matuklasan ng mga tagalabas, sadyang iniwan niya ang karwahe. Sa ganitong paraan, ang pagpayag kay Bai Lu na gumanap bilang pansamantalang kotsero ay isang magandang pagpipilian. Biglang, may malakas na tunog ng mga paa ng kabayo sa likod ng karwahe. Lumingon si Bai Lu at nakita na si Yu Haixing, na may mukha ng baboy na hindi pa ganap na namamaga, ay nakasakay sa kanilang likuran. Kaya habang nag-iimpake ng kanyang mga damit, sinabi niya sa karwahe, Master Wang Yuan, nandito na si Yu Haixing. Dahil kay Jingzi, hindi masyadong malamig si Bai Lu sa kanyang kapwa at disipulong si Yu Haixing, kaya tinawag niya ito sa kanyang unang pangalan. Oh, okay. Inayos ni Wang Yingqiu ang kanyang paghinga at mahinang tumugon. Dahil nag-aaway ang dalawa sa loob ng sasakyan, limitado lang ang espasyo para sa paggalaw at hindi sila masyadong walang prinsipyo, kaya pidgel na pidgel pa silang maghubad ng damit. Halimbawa, nadulas lang pababa ang pantalon ni Jingzi. Tuluyan ng hinubad ni Wang Yingqiu ang kanyang pantalon, na iniwang ganap na hubot-hubad ang kanyang ibabang bahagi ng katawan. Ang kanyang mahaba at puting nyebe na mga binti ay nasa sabik ang mga tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Pagkatapos sumagot ni Wang Yingqiu, handa siyang tulungan si Jingzi na iangat ang kanyang pantalon, ngunit tumanggi si Jingzi. Don't mention it. Kailangan kong tanggalin mamaya. Ang hirap ba? Si Wang Yingqiu ay may madilim na tingin sa kanyang mukha. Hindi niya ito pinansin sa ngayon at nagsuot ng sariling pantalon at tinakpan ito ng mahaba niyang palda. Naramdaman niya na pagkatapos lamang akong maging mahigpit ay nakaramdam ako ng kagaanan. Narito ang mga tagalabas, hindi ka ba natatakot na matuklasan? Sinulyapan siya ni Wang Yingqiu at nakapout na nagtanong. Chapter 482, Dirty Sword, Dirty Hands, First Update. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang karwahe, at ang medyo galit na boses ni Yu Haixing ay tumunog sa labas ng karwahe. Bai Lu, nasaan ang senior kong kapatid? Nang makita si Yu Haixing na inaasikaso siya, si Bai Lu ay medyo hindi kumbinsido, kumunat ang kanyang mga labi, at walang sinabi. Nagalit ito kay Yu Haixing. Galit na galit ako kay Jingzi nitong mga nakaraang araw at wala akong lugar para ilabas ang galit ko. Kahit isang batang babaeng disipulo mula sa panlabas na sekta ay binubuli ako. Hindi mo talaga ako sineseryoso. Sinipa ni Yu Haixing ang kanyang mga paa at dumiretso sa karwahe. Bago pa makapag-react si Bai Lu, sinampal niya ito sa mukha. Malakas at malinaw ang sampal, at tila kakaiba itong bigla sa disyerto na kalsadang ito. Tinakpan ni Bai Lu ang kanyang mukha, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang takot. Ang kanyang mga mata ay mas malamig at tinitigan niya ng masama si Yu Haixing. Hindi ka pa rin kumbinsido. Tapos bugbugin kita hanggang makumbinsi ka. Nag-roll up siya ng manggas, handang lumaban, gustong ilabas ang galit ngayong umaga. Siyempre, hindi niya pinalo si Bai Lu dahil lang sa hindi niya sinagot, pero inotify niya si Wang Yingqiu na pumunta sa Jingxi ngayon. Bilang resulta, pagdating niya sa umaga, nawala si Wang Yingqiu. Nang tanungin niya ito, nalaman niyang nauna silang umalis ni Bai Lu. Sa sobrang galit niya ay hindi man lang siya nag-abalang kunin ang karwahe kaya nag-iisang hinabol niya ito. Sino sa Waxian Pavilion ang nakakaalam ng nararamdaman ko para kay Wang Yingqiu? Para sa kadahilanang ito, maaari niyang isuko ang panganay na anak na babae ng pamilya Zhou bagaman ito ang kanyang unilateral na ideya, paanong hindi ito nakikita ni Bai Lu? Lumalabas na kinuha niya si Wang Yingqiu para umalis ng hindi sinasabi, kaya karapat-dapat siyang bugbugin. Bagamat hindi niya alam ang martial arts, sapat pa rin siya para harapin si Bai Lu, na hindi rin marunong martial arts. Naghahanap ka ng kamatayan. Galit na galit si Jingzi sa karwahe. Kung hindi lang siya nakapantalon ay lalabas na siya para bugbugin ang isang tao. Natarante si Yu Hai. Bakit siya nandito? Narinig ni Yu Haixing mula sa kanyang tiyuhin na si Jingzi ay pupunta sa Jingxi kasama ang kanyang Royal Highness ang Crown Prince. Laminggalinga siya sa paligid at napag-alamang itong karwahe lang ang nasa daan. Nasaan ang Crown Prince? May mali ba? Nang ilabas ni Jingzi ang kanyang ulo, si Yu Haixing ay natigilan, ikaw.
Bakit ka nasa kotse ng aking senior na kapatid? Hindi sumagot si Jingzi. Tiningnan niya ang pulang mukha ni Bailu at malamig na nagtanong, alin ang ginamit niya. Not a man sa kamay. Tinadtad ko ito para sa kanya. Inilabas niya ang punyal. May malamig na liwanag sa puting nyebe na talim ng espada, na nagpaparamdam sa mga tao ng sobrang lamig sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Sumakit at namumula ang pisngi ni Bailu dahil sa pagpalo ni Yu Haixing, ngunit puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Jingzi na parang may tubig na lalabas sa kanyang mga mata. Ngunit nagsalita pa rin siya para pigilan siya, "Young master, ayoko." Lumingon siya. Sinulyapan niya ang karwahe at nakita niyang tahimik na nakasabit ang mga kurtina doon nang walang anumang paggalaw. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, iniunat niya ang kanyang kamay at kinuha ang kamay ni Jingzi na may hawak na punyal, "Young master, ayaw ko." Kung marumi ang espada, madudumi rin ang mga kamay. Naramdaman ang malambot at malamig na maliit na kamay ni Bailu, at iniisip na nasa likod niya si Wang Yingqiu. Biglang nakaramdam ng kasiyahan si Jingzi na parang nakikipagrelasyon, at nagkaroon ng lakas ng loob na pisilin ang maliit na kamay ni Bailu, na nagpahiya kay Bailu. Si Yu Haixing, na hindi pinansin sa tabi niya, ay nagalit at natakot, lalo na nang sabihin ni Bailu, kapag marumi ang espada, marumi rin ang mga kamay. Halos paalisan siya ng galit, walang sense of existence ang mga kamay ko, kaya pinutol ko na lang. Sinabi rin ni Jingzi na si Yu Haixing ay pamangkin ni Yu Sheng. Kung talagang may kapansanan siya, mahirap na siyang makita muli sa hinaharap. Pero ayos lang ang magandang palo. Nag-aatubili, binitawan niya ang kamay ni Bailu, tumalon at sinipa si Yu Haixing pababa sa ilalim ng kabayo, at pagkatapos ay pinalo siya ng random. Bukod dito, si Jingzi ay napaka-partikular sa pambubugbog ng mga tao. Wala siyang tatamaan kung saan maliban sa mukha, sa takot na baka hindi mapansin ng iba na nabugbog siya dahil kay Haixing. Okay. Sa oras na ito, sa wakas ay inilabas ni Wang Yingqiu ang kanyang ulo sa kotse. Gayunpaman, hindi man lang niya nilingon si Yu Haixing, ngunit sinabi ng may labis na pag-aalala, "Kung hahampasin mo ulit ako, sasakit ang kamay mo." Iiyak na sana si Yu Haixing, pakiramdam niya ay nakakaawa siya. "Bilasan mo, sumakay ka sa kabayo mo at umalis ka na rito, o bugbugin kita tuwing nakikita kita, naririnig mo ba ako?" Tumalon si Jingzi sa karwahe at sinabi, "Ikaw, sumakay ka sa karwahe ng aking senior sister, how dare you be so arrogante?" Ang layunin ng paglalakbay ni Yu Haixing sa Jingzhou ay pumunta sa Jingxi kasama si Wang Yingqiu. Kung aalis siya ngayon, ano ang saysay ng paglalakbay na ito? At lalo pa siyang nabugbog ni Jingzi, mas lalo siyang nanunuya sa kanyang puso. "Ilang araw pa ay mararating natin ang Rosshao, at pagkatapos ay hahayaan kitang matikman ang aking kapangyarihan." Walang alinlangan, natalo niya si Jingzi sa paraan ng espiritual na tagumpay. "Haha, parang hindi ka pa nabugbog ah." Habang sinasabi niya ito, maghuhubad na sana siya ng manggas at matamaan ng isang tao, ngunit nahuli siya ni Wang Yingqiu, inikot ang mga mata sa kanya at sinabing, "Bakit mo naiisip na bugbugin ang mga tao? Talagang hindi ka natatakot na masaktan ang iyong mga kamay?" Ah! Umiyak si Yu Haixing at nahimete sa lupa. Hinayla ni Wang Yingqiu si Jingzi sa karwahe at ibinulong, "Dumaan tayo sa Rosshao patungo sa Jingxi sa pagkakataong ito." Ang kanyang ama na si Yu Li ay ang gobernador ng Rosshao. Kahit na ang aming pavilion master ay gustong ibenta ang kanyang mukha. Hindi ka ba natatakot na siya ay nasa Rosshao? Naghahanap ka ba ng gulo? Hindi sumang-ayon si Jingzi, anong uri ng tao ang kanyang ama? "Ako ngayon ay bayaw ng prinsipe, at bakit ako natatakot sa kanya bilang isang gobernador?" Inilibot ni Wang Yingqiu ang kanyang mga mata sa kanya, "Bagaman ang iyong kamahalan ay ang prinsipe, ano? Maaari ba kitang protektahan?" "Oh, okay lang. Nasa akin ang Emperor Sword. Kung sino man ang sumuway, papatayin ko siya." "Teka, ang espada ng emperador." Biglang napagtanto ni Jingzi na hindi ang Emperor Sword ang hawak niya. Mabilis kong iniligpit iyon, iniisip kong nakikialam ako. Nang sinakta ni Yu Haixing si Bailu, nagalit din si Wang Yingqiu, kaya hindi niya napigilan si Jingzi nang inatake siya nito noon. Nang makitang galit siya, muli niyang sinabi, "Siya ang aking nakababatang kapatid. Huwag mong gawing tensyonado ang relasyon. Siya ay lubos na pinahahalagahan ng ating Pavilion Master. Kung may sasabihin siya sa iyo sa harap ng Pavilion Master, Jingzi, naiintindihan ko ang ibig sabihin ni Wang Yingqiu. Siya ay mula sa Wuxian Pavilion, at talagang umaasa siyang makikilala siya ng Wuxian Pavilion. Kung mag-iiwan siya ng masamang impresyon bago siya makilala, ito ay isang malaking kawalan. Kaya pumayag siya, "Okay, hindi ko na siya papatulan." Ngumiti si Wang Yingqiu at tumango, at pagkatapos ay sumigaw sa labas ng kurtina ng kotse, "Junior Kuya Yu, nakasakay ka sa kabayo, at ang distansya mo ay mas mabilis kaysa sa amin sa isang karwahe. Huwag kang mag-antala. Kung tutusin, okay lang na maupo tayo sa karwahe ng isang araw. Kung uupo ka sa kabayo sa isang araw, baka mapagod ka muna." Nang marinig ang pag-aalala ni Wang Yingqiu sa kanya, masayang ngumiti si Yu Hai, "Excuse me, senior sister. May malasakit ka pa rin sa akin."
Saglit na natigilan si Wang Yingqiu, at pagkatapos ay sinabi kaagad, Junior brother Yu, sobra ka sa pag-iisip. Sa totoo lang, ayaw lang naming istorbohin kami ng mga tagalabas. Isa pang kritikal na pag-atake. Si Yu Haixing ay hindi tanga, natural na alam niya kung sino itong tayo, at kung sino itong tagalabas. Senior sister, kahit na sumakay ako ng kabayo, mananatili ako sa inn na tulad mo sa gabi. Ano pa ba ang silbi ng paglalakad ng napakabilis? Kaya bakit hindi na lang sa iyo sa paglalakad? Kabanata 483 sinubukan ito mismo ng may-ari ng hardin, pangalawang update. Akala ko ay makapal ang balat niya, ngunit talagang hindi inaasahan ni Jingzi na mas makapal si Yu Haixing kaysa sa kanya. Ngunit ito ay naiintindihan. Kung hindi gaanong makapal ang balat niya, paano niya makakayanan ang napakaraming suntok? Matapos pakinggan ang sinabi niya, sobrang nangangati ang kamay ni Jingzi. Kung tutusin, kung may ganoong pamilya na sumusunod sa kanya sa daan, paano siya magkakaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan kay Wang Yingqiu? Sa oras na ito, dumating ang boses ni Feng Lianro. Kuya Jing, bakit ang bagal mong maglakad? Dahil sa sobrang natulala sa kwento ni Hanhan, hindi na malayan ng grupo ng mga tao na ang karwahe ni Jingzi ay hinayla na nila ng napakalayo, at dahil dumaan sila sa isang kanto, wala akong makitang tao nang lumingon ako, kaya agad akong tumalikod at hinabol siya pabalik. Mahilig si Brother Feng sa kwento kaya hindi niya pinansin. Sa oras na ito, iniangat din ni Sumoyan ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, nakakatuwa ang kwento ng unggoy na ito. Nakakalungkot na kailangan pang magmaneho ni Hanhan. Parang hindi ito palaging makinis. Inilibot ni Jingzi ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, Kuya Su, madaling sabihin iyan. Hayaan mong sumakay si Hanhan sa karwahe at sabihin sa iyo ng mabuti, hayaan mo na lang na may ibang magmaneho. Ang masaklap pa, tulad ni Hanhan, nakakaakit din ng mga tao ang mga kwentong kinukwento niya. Totoo yan, palitan natin ang isang tao. Sino ang dapat nating baguhin? Lumingalinga si Sumoyan sa paligid, at bago niya matawag ang kanyang pangalan, itinuro ni Jingzi si Yu Haixing at sinabing, siya lang. Magaling siyang driver. Okay. Sinulyapan ni Sumoyan si Yu Haixing, ngunit hindi pa niya nakita ang lalaking ito na may namamaga na mukha na parang ulo ng baboy. Natigilan si Yu Haixing. Bugbugin mo lang siya, at hayaan siyang maging driver. Panaginip. Kaya agad siyang nagmura, kilala mo ba kung sino ako? Do you dare to let me be your coachman? Ba, you are worthy of it. Tulad ng hindi nakilala ni Sumoyan si Yu Haixing ay nasa Roshao ng maraming taon, kahit na madalas siyang pumunta sa Jingzhou upang bisitahin si Yu Sheng, ngunit hindi pa niya nakita ang mukha ni Sumoyan. Bilang karagdagan, sina Jingzi at Sumoyan ay magkapatid, paano niya naisip na ang gayong mababang mapagmataas na tao ay maaaring maging prinsipe? Ang isang grupo ng mga tao ay tumingin kakaiba pagkatapos marinig ito. Tumalon si Jingzi mula sa karwahe, hinawakan si Yu Haixing mula sa kanyang kabayo, at sinipa siya sa lupa, napakatapang mo, bakit ka maglakas loob na magsalita ng walang galang sa kanyang kataas-taasang prinsipe ng korona? Maniwala ka man o hindi, darating ang Crown Prince sa loob ng ilang araw. Si Joe at ang tatay mo ay may heart-to-heart talk. Natigilan si Yu Haixing, at ang kanyang mukha, na orihinal na pula dahil sa pamamaga, ay naging kulay ng atay ng baboy. Ang, kanyang kamahalan ang Crown Prince. Sinulyapan siya ni Feng Lianro, ano ang pangalan mo? Saan ka nakatira? Sino ang iyong ama? Si Feng Lianro ay hindi humawak ng mataas na opisyal na posisyon, ngunit bilang kanang kamay ng Crown Prince, marami siyang nakikitang mga bagay araw-araw. Para sa ilang mahahalagang opisyal sa korte ng imperial, kapag nagseryoso sila, ang aura na kanilang ipinalalabas ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Lalo na't ang kanyang kasalukuyang pagtatanong ay napaka-procedural, tulad ng pagtatanong sa isang bilanggo, si Yu Haixing ay agad na nabigla. Ako. Ang pangalan ko ay Yu Haixing. Nakatira ako sa Roshao. Ang tatay ko ang gobernador ng Roshao, Yuli. Naku, pamangkin pala siya ni Duke Yu. Maluwag na sabi ni Sumoyan. Sa oras na ito, lubos na naniniwala si Yu Haixing na ang kabilang partido ay ang prinsipe, at ang kanyang ulo ay ibinaba. Paano siya maglakas loob na ipaglaban ang background ng kanyang pamilya sa panahong ito? Masunurin, parang asong masunurin. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay naging full-time na driver ni Sumoyan. Nang makitang inaalis ang bumbilya, nagmamalaki si Jingzi. Young master, napakagaling mo. Hinangaan siya ni Bai Lu. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay at mahinhin na sinabi, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Napakasama mo. Inilibot ni Wang Yingqiu ang kanyang mga mata sa kanya. Masama ba? Masama. Hindi, paano ang may-ari ng hardin na subukan ito mismo upang makita kung ito ay masama? Habang sinasabi niya iyon, si Jingzi ay nakasakay na sa kotse, at ilang mahiwagang kwento ang narinig sa loob. Matapos marinig ito, muling itinikom ni Bai Lu ang kanyang mga binti. Ngayon lang. Paano kung sabihin ko rin na masama si Young Master? Sa pag-iisip nito, naging malabo ang kanyang mga mata. Jingxi ay nasa hilagang kanluran ng Jingzhou, yung Zhou at Pangzhou ay nasa kanluran ng Jingzhou, at ang Liangzhou ay nasa timog kanluran ng Jingzhou.
Tulad ng para sa mga lungsod tulad ng Jiangling at Kunlun County, ang mga ito ay nasa timog ng Jingzhou. Mayroon lamang isang pangunahing daan mula Jingzhou hanggang Jingxi. Magsimula ka man sa Jingzhou, o mula sa Jiangling at Kunlun County sa timog, o maging sa Yongzhou, dapat kang magtagpo sa wakas sa kalsadang ito at pumunta sa Hilagang Kanluran. Kaya naman, habang tumatagal ang ating paglalakad, mas maraming tao ang nakikita natin sa kalsadang ito. Si Jingzi at ang iba pa ay nakatagpo na ng ilang grupo na nagtatagpo mula sa timog, at kumpara sa kanila, ang ibang mga grupo ay mas malaki lamang. Ang ilan sa kanila ay mukhang mga practitioner, at dapat sila ay kabilang sa ilang mga sekta. Ang ilan sa kanila ay mga katulong, malamang na mga bata mula sa mayayamang pamilya na walang magawa at pumunta sa Jingxi upang makiisa sa kasiyahan. Lalo na ang mga tao sa sekta, lahat sila ay nagbatian pagkatapos magkita, at tila sila ay ilang mga kilalang tao sa mundo. Ilang beses nang sunod-sunod na ipinadala ni Jingzi si Wang Yingqiu sa tuktok, at ang bilang ng mga motorcade sa labas ay unti-unting tumaas. Bagamat ito ay kapanapanabik, si Wang Yingqiu ay hindi ganoon kakapal ang balat, kaya't mabilis niyang isinuot ang kanyang mga damit upang maiwasan si Jingzi na magdulot ng gulo. Narinig ni Jing Ziguang ang kaguluhan sa labas, at ngayong malaya na siya, iniangat niya ang kanyang ulo at sinabi kay Bai Lu, pumasok ka at magpahinga, lalabas ako at uupo at sasakay ng tren. Salamat, guro, sa iyong pagsasaalang-alang. Mahinang sabi ni Bai Lu, at pagkatapos ay tumalikod. Pumasok siya sa karwahe na kinakabahan. Nang lumabas si Jingzi, nalaman niyang maraming tao na nakasakay sa kabayo ang nagkukumpulan sa labas ng kanilang karwahe. Mukhang galing sila sa dalawang sekta. Ang pinakakapansin-pansing bagay ay isang grupo ng mga tao na nakasuot ng brown na uniforme at may dalang mga sledgehammer sa kanilang mga balikat. Lalaki, medyo cool. Para naman kay Sumoyan at sa iba pa, tulad ng dati, dahil mayroon silang full-time na driver, mas mabilis silang naglakad kaysa sa kanila, at ngayon ay nawala na sila. Hindi nag-alala si Jingzi, dahil lahat sila ay may mga mapa sa kanilang mga kamay na may markang kanilang pang-araw-araw na destinasyon. Wala pang isang oras bago magdilim, kaya kung unang dumating si Sumoyan, hihintayin niya sila doon. Pagkatapos ay obserbahan ang mga taong ito. Karamihan sa kanila ay matatandang lalaki. Sa wakas ay may nakita silang babae na nagpapakitang gilas, kaya nagtipon-tipon sila. Kanina pa sila nagbubulungan, sino ba naman ang hahayaang kutsero sa labas ang ganito kagandang babae? Iniisip pa rin nila na tiyak na may magandang babae na nakaupo sa kotse na ito, ngunit nang makita nila si Jingzi na papalabas, biglang naging masama ang kanilang kalooban. Sa katunayan, ang hitsura ni Jingzi ay nagpapahirap sa ibang mga lalaki na maging palakaibigan, lalo na kapag lahat sila ay mga magaspang na lalaki. Oh, akala ko siya ay isang binibini. Tingnan mo kung gaano kagwapo ang binatang ito. Hindi siya binibini, ngunit mas magaling pa sa dalaga. Hahaha. Nanguna sa pagsasalita ang isang kahabag-habag na lalaki na agad namang nagpatawa sa lahat. Bagamat tila pinupuri nito si Jingzi, malalaman ng sinumang hindi tanga na ito ay nanunuya. Sa kanilang opinyon, ang hitsura ni Jingzi ay hindi naiiba sa hitsura ng isang babae. Ang maliit na kapatid na ito, sa ilang, walang proteksyon para sa lahat. Hindi magandang bagay na magpakita ng magandang babae. Masyadong hindi ligtas. Isang maliit na itim na matabang lalaki ang tumayo at seryosong pinaalalahanan siya. Kabanata 484 na Axe Gang, ikatlong update. Nang marinig ito ng iba, nagtawanan silang lahat. Pagkatapos ay isang kahabag-habag na lalaki ang nagsabi, kapatid na Axe, bakit mo siya pinaalalahanan? May isang napakagandang babae na hindi marunong pahalagahan ito, ngunit ang iba ay gustong pahalagahan ito. Matapos magsalita ang kahabag-habag na lalaki, muling naghiyawan ang lahat, at matagumpay pa niyang natangay si Jingzi. Isang sulyap. Ang kalikasan ng tao ay mang-api ng iba at mang-api ng iba. Ang mga taong ito ay lahat ng tao sa mundo, at nang makita nila na si Jingzi ay napakaganda ng pananamit at gwapo, at higit sa lahat, wala siyang alam sa anumang martial arts, natural na tinuturing nila siyang isang mayaman. Maging ang korte ng imperial ay kailangang maging magalang sa mga sekta, at karaniwan ang hindi sila natatakot sa mayayamang negosyante, kaya sila ay nagsalita ng lantaran. Sinulyapan ni Jingzi ang kaawa-awang lalaki, brother, to tell you the truth, with your looks, you can basically magpaalam sa mga babae sa buhay na ito, kaya huwag mo nang masyadong isipin, wala itong silbi. Ikaw. Ang kahabag-habag na lalaki hindi niya inaasahan na may isang magandang lalaki ang maglalakas loob na asarin siya. Magsasalita pa sana siya ng mga masasakit na salita, narinig niya ang tunog ng mga paa ng kabayo na nagmumula sa likuran. Sa pagbabalik tanaw, nakita ko ang isang malakas na lalaki na tumatakbong may malaking palakol sa kamay. Maya-maya, dumating ang malakas na lalaki. Batang pinuno ng nayon, nandito ako. Anya, nakatingin sa kawawang lalaki na may masamang ekspresyon. Masasabi ng kahabag-habag na lalaki na si Jingzi ay hindi marunong martial arts, kaya't masasabi rin niya na si Han ay hindi lamang marunong martial arts, ngunit mas mahusay kaysa sa kanya. Agad na tumalikod, medyo maingat. Bakit ka bumalik? May in sa unahan. Nag-aalala ako sa batang puno ng nayon, kaya bumalik ako para tingnan.
Habang sinasabi niya iyon, sinulyapan niya ang lahat, buti na lang, nakabalik na ako, kung hindi, nag-aalala ako na baka may mga api sa batang punong na yun. Naramdaman din ng matabang itim na lalaki ang panggigipit mula kay Hanhan, at nakangiting sinabi, nagkataon lang kaming lahat, nagpalitan lang kami ng ilang salita, paano ka namin mabubuli? Talaga, young master. Walang intensyon si Jingzi na kausapin ang maliliit na lalaki na ito. Nag-aalala siya tungkol sa mga papel, lalo na dahil ang maliit na itim na mataba na lalaki ay mabait na nagpaalala sa kanya ngayon, kaya nagtanong siya ng may pagtataka, maaari ba akong magtanong kung saan ka nagmula? Itinaas ng maliit na itim na matabang lalaki ang kanyang mga kamay at sinabing, Axe Gang. Tumingin si Jingzi sa maliit na itim na matabang lalaki. Bahagyang nagulat ang matabang itim at ang malalaking martilyo sa likuran ng mga taong nasa likuran niya. Don't get me wrong, sir. Ang pangalan ko ay Lee Axe, kaya ang aming gang ay tinatawag na Axe Gang. Tapos ang martilyo sa likod mo. Nako, pareho kaming panday noong una, at magaling kaming gumamit ng martilyo, ngunit magaling din kami sa martial arts at may karanasan sa paggamit ng martilyo. Ilang buwan lang ang itinagal ng Axe Gang na naitatag sa payo ng isang eksperto at self-taught. Speaking of his gang, proud na proud si Lee Axe. Medyo gamaan si Jingzi, tulad ni Hanhan na may hawak na palakol na tinatawag na martilyo, tinawag silang Axe Gang na may dalang martilyo, aba, parang walang mali sa kanila. Pupunta ka rin sa Jingxi para sumali sa martial arts tournament. Si Li Shi, ang matabang itim na lalaki, ay nagsabi na may pulang mukha, ang aming Axe Gang ay naitatag lamang sa loob ng ilang buwan. Sa pagkakataong ito, marami na kaming karanasan. Kung tungkol sa pagsali sa martial arts tournament, sa yugtong ito hindi na kailangan. Medyo magaling siyang magsalita, pero halatang hindi siya naglakas loob na gawin iyon. Paano siya magiging napakaalam? Nakakamangha. Tungkol naman sa mga taong pinamumunuan ng kahabag-habag na lalaki, lahat sila ay may palakol sa kanilang mga baywang kumpara sa kol at nakamamanghang lumilipad na palakol na hinahatak ng hanggal, ito ay talagang hindi sapat. Ito ba ang Hammer Gang? Sinabi ni Lee Oxy na may pagtataka sa kanyang mukha, hoy, napakaganda ng iyong paningin, young master. Itinuro niya ang kaawa-awang lalaki at sinabing, ito ang pinuno ng Hammer Gang, si Wang Dotchoy. Tulad ko, panday din siya noon. Miyembro ng Axe Gang namin, tumakas siya at nagsimula ng sariling sekta. Sa pagtingin sa kahabag-habag na lalaki, tumanggaw si Jingzi at sinabing, well, isa nga siyang martilyo. Ang mga taong ito ay itinuro sa sarili at nagsanay sa antas ng higit sa 2 antas, na itinuturing na mabuti. Maaari itong maging conclusion mula sa kanila na ang martial arts tournament na ito ay pinaghalong bag ng mabuti at masama, at mayroong lahat ng uri ng mga karakter. Mukhang magiging buhay na buhay si Jingxi. Sa pamumuno ni Hanhan, nagmaneho si Jingzi sa inn sa labas ng isang restaurant sa tabi nito. Ang lugar na ito ay nasa ilang. Bukod sa inn at itong restaurant na ito na wala man lang pangalan, wala nang iba, nakakamangha. Bukod dito, ang restaurant ay hindi maliit sa sukat, na may kabuuang 2 palapag. Mayroon ding maliit na atek sa itaas ng 2 palapag. May bakod sa harap ng restaurant para maging isang bakuran. Ang mga kwadre sa bakuran ay puno ng mga kabayo, na nagpapakita na maganda ang negosyo ng restaurant na ito. Ngunit ito ay naiintindihan. Ang mga bagay ay bihira at mahalaga. Nakita ito ni Jingzi sa mapa. Walang nayon sa harap nito o anumang tindahan sa likod. Walang iba maliban sa isang inn. Pansamantalang itinayo ang restaurant na ito para lang maging katulad ni Jingzi at ng iba pa. Ito ay isang pansamantalang negosyo para sa mga taong pupunta sa Jingxi. Bukod dito, ang mga taong pumunta sa Jingxi sa pagkakataong ito ay mayaman o marangal, at tiyak na wala silang pakialam sa pera. Sa ilang, mas mahusay na gumastos ng mas maraming pera upang matulog sa isang komportableng kama kaysa sa isang malamig na karwahe. Nang makita si Jingzi na darating, si Sumoyan ay nakipagpalitan ng kasiyahan, at pagkatapos ay pumasok ang grupo sa restaurant upang ayusin ang pagkain at tirahan. Nakita sila ng chubby shopkeeper na papasok at binati sila ng nakangiti, young gentleman, how many guest rooms do you need? Maraming tao ang kumakain sa hall. Lahat sila ay nakasuot ng pare-parehong uniforme ni Li Fu at iba pa ngayon. Dapat silang lahat ay mula sa iba't ibang sekta. Nang pumasok si Jingzi at ang kanyang partido sa gusali, naakit nila ang atensyon ng ilang tao. Nang makita nila si Wang Yingqiu na sumusunod sa likuran, biglang nagningning ang kanilang mga mata at tumingin sila ng mabuti. Ang mga magagandang babae ay palaging may posibilidad na maging sentro ng atensyon. 3 silid ang orihinal na sinabi ni Feng Lianruo, ngunit pagkatapos tingnan sina Jingzi at Wang Yingqiu, ibinigay niya ang desisyon kay Jingzi. Kuya Jing, ilang kwarto ang masasabi mo? Karaniwan, 3 silid ang angkop. Gayunpaman, kung nais ni Jingzi na manirahan kasama si Wang Yingqiu, 3 silid ay malinaw na hindi sapat. Habang iniisip niya kung ano ang sasabihin, biglang sinabi ni Bai Lu, Guro, 4 na silid. May problema si Bai Lu. Kapag natutulog sa gabi, ang isang tao ay maaari lamang matulog sa isang silid. Pinuntahan ni Jingzi si Bai Lu, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Okay, 4 na kwarto tayo.
Pagkarinig nito, nakangiting sinabi ng matabang tindero, "Young master, swerte mo. 5 na lang tayong kwarto na natitira sa restaurant. Kung hihingi ka pa ng 2 pang kwarto, wala na sila." Ngumiti si Jingzi at tumango. Sa oras na ito, tumunog ang boses ni Yu Haixing, "Paano ako?" Lumingon si Sumoyan kay Yu Haixing, na tahimik mula nang bumaba ng sasakyan, at humihingi ng tawad, "Master Yu, hindi ko talaga kaya paumanhin, nakalimutan kita bilang kotsero." Ngumisi si Yu Haixing at gustong umiyak. Mapagbigay na sinabi ni Jingzi, "Hindi ko nakalimutan, ngunit siya ay isang tagalabas kung tutuusin. Kung gusto niyang mabuhay, maaari niya itong i-book mismo." Pagkasabi noon ay nagsisi siya kung bakit hindi na lang siya nag-book ng 5 kwarto at hindi na lang siya binigyan ng pwesto. "Matulog ka na." Matiim siyang tinitigan ni Yu Haixing at sinabing, "Ibigay mo sa akin ang natitirang guest room." "Okay. Yung mga ginoo, pakibayaran muna ang pera." Masayang sabi ng matabang tindera. Bago pa makabayad si Jingzi at ang iba pa, isang malalim na boses ang nagmula sa labas ng pinto. "Sandali." Pagkatapos, pumasok ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit at may hawak na mahabang espada habang sinasabi. Kabanata 485 Chingcheng Sect, ika-4 na update. "Aking bisita, ano ang gusto mong gawin ko?" Nirerespeto ng matabang tindera si Jingzi at ang iba pa. Iyon ay dahil si Jingzi at iba pa ay ang kanyang mga magulang, na nagtatakda sa buhay ng restaurant. Ngunit ang bagong lalaking nakasuot ng berdeng damit, na mukhang miyembro ng sekta, ay may hangin ng kawalang kamatayan na nagpatakot sa mga tao. Bagamat hindi makapagpasya ang gayong mga tao sa buhay ng restaurant, tiyak na maaari nilang ipasya ang pagkamatay ng restaurant. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na magpabeya, at ang kanyang mga salita ay puno ng pagsuyo. "May kabuuang 13 ang mga tao mula sa ating sekta ng Chingcheng. Hindi na natin kailangan. Ihanda na lang natin ang 5 silid." Halatang narinig ng lalaking naka-green robe ang pag-uusap ng matabang tindero at Jingzi, kung hindi ay hindi niya sasabihin, "Sandali lang." Ngunit sa kabila nito, pumili pa rin siya ng 5 silid at hindi binalak na mag-iwan ng 1 silid para kay Jingzi at sa iba pa, na nagpakita ng kanyang lakas. "Wow, ito ang sekta ng Chingcheng. Siguro kung nandito ang pinuno ng sekta ng Chingcheng na si Lin. Narinig ko na ang pinunong si Lin ay nag-practice sa pag-iisa kanina, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto pagkatapos niyang lumabas sa pag-iisa. Natatakot ako na darating siya para lumahok sa kompetisyon ng martial arts sa pagkakataong ito. Nilalayo niyang manalo ng kampyonato. Hoy, ang master ay maaari ding sumali sa martial arts competition. Hindi ba yun ang kompetisyon sa pagitan ng 4 na pangunahing sekta?" "Haha, kuya, hindi ko alam. Walang requirement para sa martial arts competition ang maging master. May age requirements. Masyadong matanda na ang mga pinuno ng 4 na major sects at magpapadala na lang ng mga disipulo nila para lumahok." "Oh, tama. Kung gayon si Leader Lin ay talagang kwalipikadong lumahok. Kung tutusin, si Leader Lin ang pinakabatang pinuno sa mundo." Hoy, si Master Lin ay natatakot na siya ay magdulot ng sensasyon pagdating niya sa Jinxi. Nang matapos magsalita ang lalaking nakasuot ng berdeng balabal, ang mga alagad mula sa iba't ibang sekta na kumakain sa bulwagan ay agad na nagsimulang magsalita. Ito. Ang matabang tindera ay tumingin kay Jingzi na may pagkapahiya. Ngayon lang niya nalaman na ang lalaking naka-green robe ay isang martial arts practitioner. Hindi niya masabi kung ano ang sekta niya. Kung tutusin, hindi naman siya martial artist. Pansamantala lang siyang nagbukas ng restaurant dito at planong buksan ito ng 3 taon. Matapos marinig ang pangalan ng Chingcheng Sect, natakot siya. Malinaw, ang Chingcheng Sect ay medyo sikat, narinig niya ito. Narinig ni Jingzi ang Qingyan Sect, ngunit hindi kailanman ang Chingcheng Sect. Kaya tumingin siya kay Wang Yingqiu at sinabing may seryosong mukha, "Ano ang Chingcheng Sect?" Path. Sinikap ni Wang Yingqiu na matiis ito. Noong una ay inakala niya na sinadya ni Jingzi na kasuklam-suklam ang lalaking nakaberdeng robe. Pero sa pagtingin sa kanya ay hindi naman siya nagbibiro na lalong ikinatawa ng mga tao. Sa wakas ay hindi ko na napigilan at tumawa. Matapang. Maglakas loob ka bang sabihin na bagay ang Chingcheng Sect? Ayaw mo na bang mabuhay? Puno ng galit ang lalaking naka-green robe, lalo na nang marinig niya ang pagtawa ni Wang Yingqiu, parang mas lalo siyang niinsulto, at pinandilatan si Jingzi. "Oh, nagkamali ba ako? Ikaw sekta Chingcheng ay hindi bagay." Namula ang lalaking nakaberdeng robe, at muling tumingin kay Jingzi mula sa itaas hanggang sa ibaba, at nalaman niyang wala siyang martial arts, at puno ng galit ang kanyang mukha. Naiinis siya at gusto siyang turuan ng leksyon. Gayunpaman, ang medyo hanggal na malakas na lalaki sa tabi niya ay tila isang master. Pakiramdam ng lalaking naka-green robe ay hindi siya kapares kaya't hindi siya naglakas loob na kumilos at nginisyon na lamang. Hindi siya pinansin ni Jingzi at hinampas ang pera sa mesa. 4 na kwarto. Sumunod naman si Yu Haixing at hinampas ang pera sa mesa. 1 kwarto. Tumangala ang matabang tindera kay Jingzi at pagkatapos ay sa lalaking nakaberdeng robe, medyo nalilito.
Parehong nagulat sa sandaling ito ang pinuno ng Axe Gang, si Lee Axe, na katatapos lang makipag-ugnayan kay Jing Zi, at ang pinuno ng Hammer Gang, si Wang Dachui, na nagkaroon ng alitan sa kanya. Ang binatang ito, napakalakas. Kahit na ang pangkat ng Ching Cheng ay hindi ito sineryoso, hindi nakakagulat na hindi siya nagpakita ng anumang takot sa kanila ngayon. Ang bangis na lalaki. Nang makitang hindi gumagalaw ang matabang tindero, tinapik ni Jing Zi ang mesa at sinabing may pagkadismaya, ano ang natutulala mo? First come first serve, naiintindihan mo ba? Kunin mo ako ng kwarto dali. Sir, bakit hindi ka maghintay? Hintayin mong dumating si Master Lin. Pag-usapan natin ito mamaya. Mahinang boses na sabi ng matabang tindera. Kung ikukumpara sa pera ni Jing Zi, naramdaman pa rin niya na magiging mas matipid kung hindi pukawin ang paksayo ng Ching Cheng. Haha, nakikinig sa accent mo, parang lahat kayo galing sa norte. At galing ka sa silangan, pwede bang taga Jingzhou ka? Hindi ko alam na naiintindihan din ito ng sektang Ching Cheng natin. Nang makitang ang matabang tindera ay natatakot sa kanilang sekta ng Ching Cheng. Ang lalaking nakasuot ng berdeng robe ay nagmamalaki, ang aming pinuno ay bata at may pag-asa, ang aming sekta ng Ching Cheng ay pangalawa lamang sa sekta ng Qingyan sa Jiangling. Paano mo basta-basta minamaliit ang aming sekta ng Ching Cheng? Hindi ka natatakot na ang aming pinuno ay pumasok mamaya? Gusto kitang makausap, alam mo, bigyan kami ng silid. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay matako na damapo kay Wang Yingqiu. Bagamat naramdaman niyang mas may kakayahan si Wang Yingqiu kaysa sa kanya hindi siya natakot. Kung tutusin, nasa ikalawang antas siya, kaya hindi karaniwan na ang iba ay nasa mas mataas na antas kaysa sa kanya. Ang pagiging mas matangkad sa kanya ay wala, ngunit hindi kasing husay ng kanilang pinuno. Kaya't siya ay ngumiti ng kaawa-awa at sinabi, ang aming pinuno ay bata pa at nangangako, hindi banggitin ang kaakit-akit, siya ay wala pa ring asawa, at alam niya kung paano pahalagahan ang mga babae. Tiyak na hindi ko na naisin na makita ang dalawang babaeng ito na natutulog sa kalye mamaya, at baka hayaan kang makisama sa isang silid sa kanya. Gaano kahusay iyon? Muli niyang sinulyapan si Jing Zi at ang iba pa, para sa inyo, gaano ka-epektibo ang pagtulog sa labas bilang kapalit ng pabor ng ating pinuno ng pangkat ng Ching Cheng? Anong deal? Walang sabi-sabi ni Jing Zi. Sinipa niya sa lupa ang lalaking nakasuot ng berde. Si Yu Haixing ay maraming beses nang binugbog ni Jing Zi. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong nambugbog ng isang tao, at gamaan ang pakiramdam niya. At hindi sapat, kaya umakyat siya at sinimulan akong sipain. Naglakas loob kang saktan ako. Dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan sa kalsada, sumulyap si Jing Zi kay Yu Haixing at sinabing, halika, magpanggap na para sa kanya. Sa kanya lang maibibigay ang ganoong magandang pagkakataon. Saglit na natigilan si Yu Haixing at agad na naunawaan kung ano ang kanyang pagpapanggap. Sinampal niya ng malakas sa mukha ang lalaking nakaberdeng balabal naging ulo ng baboy, at umaasa siyang magiging ulo ng baboy din ng ibang lalaki, para magkaroon sila ng kaunting kasiyahan. Habang hinahabol siya, nagmura siya, mahusay ba ang sekta ng Ching Cheng? Taga Waxian Pavilion pa rin ako. Sino ka mula sa sekta ng Ching Cheng? Nakita mo na ba ito? Pagkatapos ay itinuro niya si Wang Yingqiu, yan ang senior kong kapatid na babae, ikaw lang how dare you, a small sect member, molest my senior sister. Tapos sinipa niya ulit. Waxian Pavilion. Nang marinig ang pangalang ito, ang mga tao sa bulwagan ay namangha, nalubos na naiiba sa reaksyon nang marinig nila ang Ching Cheng sect kanina lamang. Gaano man kalakas ang Ching Cheng sect, isa lamang silang sumisikat na bituin at hindi kailanman tunay na napatunayan ang kanilang sarili sa arena. Ngunit iba ang Waxian Pavilion. Sila ang tunay na apat na sekta. Lalo na sa 2 araw, papasok sila sa teritoryo ng Waxian Pavilion Roshao. Talagang hindi matalinong sakta ng Waxian Pavilion sa oras na ito. Ang pagpili. Inalis ng lalaking nakaberdeng robe ang kanyang mukha mula sa mga paa ni Yu Haixing at bahagyang hindi makapaniwalang nagsabi, kayo ba, mga disipulo talaga ng Waxian Pavilion? Gusto mong malaman? Tanong ni Yu Haixing na may singkit na mga mata. Karapat-dapat ka ba? Pumunta sa impyerno. Sa sinabi nito, muling sinipa ni Yu Haixing ang kanyang paa pababa. Kabanata 486 ang pinakabatang pinuno, unang update. Kailangan kong sabihin na si Yu Haixing pala ay isang mapagpanggap na bata. Kaya lang pagkatapos niyang makilala si Jing Zi, ang kanyang talento ay ganap na napigilan ni Jing Zi, ang nagpapanggap na hari, kaya hindi niya ito nakita. Ngayon, sa wakas, proud na rin ako. Maawa ka sa iyong mga paa. Sa oras na ito, isang malakas na boses ng lalaki ang tumunog sa labas ng pinto, na tila may halong malakas na panloob na lakas. Dahil hindi marunong martial arts si Yu Haixing, natural na matatalo siya. Mabilis niyang ibinalik ang mga paa at tumingin sa pinto. Nakita ko ang isang binata na naglalakad mula sa pinto na nakasuot ng parehong berdeng robe gaya ng lalaking naka-green na roba. Siya ay may isang matangkad na figure, matatalas na mata, matatalim na gilid sa kanyang mukha, may bakas ng determinasyon sa kanyang mga mata, at bahagyang nakataas na sulok ng kanyang bibig. Kitang-kita ang malakas na aura niya sa katahimikan sa hall pagkapasok niya sa pinto.
Pumasok siya na napapaligiran ng mahigit 100 mga disipulo na nakasuot ng berdeng damit. Lumalamig na ang panahon, ngunit may hawak siyang natitiklap na pamaypay, at ang mga tagalabas ay tila walang nakitang suway. Dapat sabihin na ang hitsura ng lalaking ito ay nagparamdam kay Jingzi ng kaunting pressure na matagal na niyang hindi nakikita. Nang makita ito, ang lalaking nakasuot ng berdeng damit ay agad na bumangon mula sa lupa, tumakbo sa gilid ng lalaki, itinuro si Jingzi at ang iba pa at sinabing, "Guru, binugbog nila ang mga tao." At sinabing sila ay mula sa Waxian Pavilion. Bagamat siya ay galit, ang lalaking naka-green na robe alam din ng mga lalaki na ang Waxian Pavilion ay hindi isang bagay na kaya nilang masaktan, kaya't mabilis nilang ibinalik ang ganoong mahalagang impormasyon sa kanilang pinuno upang maiwasan ang anumang sakuna. Tumango ang lalaki, pagkatapos ay naglakad pasulong, ngumiti kay Jingzi at sa kanyang grupo, marahil ay narinig ni Lin ang nangyari sa labas. Si Lin ay isang disipulo ng maling tao, at iniistorbo niya ang lahat. Si Lin ay kumakatawan sa Qingcheng sect. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat. Matapos marinig ang sinabi ng lalaki, alam ni Jingzi ang kanyang pagkakakilanlan. Si Lin Qingshan, ang pinuno ng Qingcheng sect, ay mukhang wala pang 30 taong gulang. Mukhang totoo naman ang sinabi ng mga iyon. Siya ang pinakabatang pinuno sa mundo. At mula nang siya ay lumitaw, siya ay napakaamo at personal na tila mahirap siyang hindi magustuhan. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi lang siya nagustuhan ni Jingzi. Ang nakakainis pa ay hindi man lang siya nilingan ni Lin Qingshan pagkapasok sa kwarto. Sa halip, mas nahulog ang kanyang mga mata kay Wang Yingqiu at Sumoyan. Ikaw ba ang pinuno ng Qingcheng sect, Lin? Tumango si Yu Haixing at nagtanong. Kinulong ni Lin Qingshan ang kanyang mga kamay at sinabing, sektang Qingcheng, Lin Qingshan. Iniisip ko kung ano ang tawag ko sa young master na ito. Wala akong immortal pavilion, Yu Haixing. Dahil siya ay isang tao ng mundo, dapat siyang sumunod sa mga tuntunin ng mundo. Mula nang sabihin niya sa Waxian Pavilion, naramdaman ni Yu Haixing na kumikinang siya ng husto. Sinulyapan pa niya si Jingzi, gustong ipakita sa kanya kung gaano siya kalakas. Nakakalungkot na hindi siya tiningnan ni Jingzi. Yu Haixing. Anak ba siya ni Lord Yu, ang gobernador ng Rozhao? Nang marinig ito, mas naging maganda si Yu Haixing. Eksakto. Kung hindi dahil sa isang pares ng balat na humihila sa kanya, malamang lilipad na siya. Nang makita ang pagsang-ayon ni Yu Haixing, bahagyang tumango si Lin Qingshan, pagkatapos ay tumalikod at pinagalitan ang lalaking nakaberdeng robe. Masyado kang walang ingat, gaano kakalakas ng loob na saktan si Mr. Yu mula sa Waxian Pavilion. Humingi ng tawad kaagad. Bahagyang ibinuko ng lalaking may berdeng damit ang kanyang bibig, medyo nagulat siya, ngunit ibinaba pa rin niya ang kanyang ulo at sinabi, Master Yu, nagkamali ako. Mukha lang masaya si Yu Haixing at iwinagayway ang kanyang kamay. Nakita ito ni Lin Qingshan at sinabi ng may kasiyahan, gaya nga ng kasabihan, hindi inaalis ng isang ginoo ang gusto ng iba. Dahil nakalaan ang guest room na ito para sa iyo, Mr. Yu, kung gayon magpapalipas lang ako ng gabi sa karwahe para harapin ka. Mga taong nagsasanay ng martial arts, tama ba? Ang mga ito ay hindi masyadong partikular. Napaka-partikular ni Headmaster Lin. Ang mga salita ni Lin Qingshan ay agad na nakakuha ng atensyon ng grupo ng mga tao sa bulwagan. Napakunot ng noo si Jingzi sa pag-aakalang halatang huli na siya, kaya sumuko siya. Ibigay mo rin sa kanila. Sa oras na ito, ikanaway ni Lin Qingshan ang kanyang kamay, at lumabas ang lalaking nakasuot ng berdeng damit at iba pang mga disipulo ng Qingcheng sect. Lumakad si Lin Qingshan kay Wang Yingqiu, ngumiti at ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, Junior Sister Wang, long time no see. Tumingin sa kanya si Wang Yingqiu, sa kalmadong mukha at kalmadong mga mata, sinabi niya, Oo, Senior Brother Lin, matagal na tayong hindi nagkikita nga pala, hindi na natin matatawag si Senior Brother Lin, ngunit dapat siyang tawaging Head Lin. Mukhang magkakilala na silang dalawa noon, at medyo nagulat si Jingzi. Gayunpaman, hindi siya humakbang para makagambala. He crossed his arms at malamig na tumingin. Tila batid ang walang pakialam na tingin ni Jingzi, lumingon si Wang Yingqiu upang tumingin sa kanya, pagkatapos ay kumurap at ngumiti na parang bulaklak, naganap na naiiba sa walang malasakit na ekspresyon niya noong kaharap niya si Lin Qingshan kanina. Mas komportable ngayon si Jingzi at pinulupot ang mga labi sa kanya. Si Lin Qingshan ay lubos na kumpiyansa sa kanyang hitsura, at mahusay siyang magsalita. May mataas na kasanayan sa martial arts, at ngayon siya ay naging pinuno ng isang sekta. Paanong kahit sinong babae ay hindi matutukso sa kanya kapag nakita siya nito? Ngunit ang hindi matitinag na tingin sa mga mata ni Wang Yingqiu nang tumingin ito sa kanya ay medyo nagulat siya. Habang nakatingin si Wang Yingqiu kay Jingzi, bahagyang nagulat siya at tila naiintindihan kung bakit. Parang ang hilig pang tumingin ng mga babae sa mukha. Gayunpaman, hindi siya nagalit. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, Sister Wang, huwag mo akong pagtawanan. Nag-init lang ang ulo ko at nagsimula ng sarili kong sekta, katuwaan lang. Narinig ko na si Senior Sister Wang ang namamahala sa Waxian Garden sa Jingzhou. Sobrang komportable ang pakiramdam ko. Noong una, gusto kong maglaan ng ilang oras upang makita si Junior Sister Wang, ngunit hindi ko inaasahan na makikilala ko siya dito.
Tadhana talaga, at hindi ko mapigilan kahit anong mangyari. At sa tingin ko parang mas mataas ang level ni Junior Sister Wang kaysa dati. Napakarami nito, nakakamangha. Madilim ang mukha ni Jingzi. Ikaw ba ay nakatadhana na maging aking babae? Tila alam ni Wang Yingqiu ang sitwasyon ni Jingzi, malamig na sinabi ni Wang Yingqiu, Senior Kuya Lin, narito ang lahat para lumahok sa martial arts competition. Maya-maya, magkikita rin tayo. Hindi kapalaran o hindi. Buong araw akong naglalakbay ngayon, at pagod ako. Hindi ko na maaalala si Senior Brother Lin. Hindi inaasahan ni Lin Qingshan na maglalabas si Wang Yingqiu ng utos ng pagpapatalsik ng napakabilis. Ilang taon na silang hindi nagkita, paano niya natitiis? Ganoon ba talaga ka-charming ang lalaking ito? Kaya pinuntahan niya si Jingzi at nalaman niyang nakatingin din si Jingzi sa kanya na may masamang intensyon. Bahagya siyang nagulat, saka tumango at ngumiti. Ngunit hindi siya pinansin ni Jingzi, tinapik muli ang mesa, at naiinip na sinabi, Tindero, bilasan mo at buksan ang kwarto. Oh, Master, sandali lang. Ang matabang tindera, na nakasaksi sa buong proseso, ay medyo nataranta at naisip sa kanyang sarili na halos gumawa ako ng malaking pagkakamali ngayon. Kung nasaktan niya ang Waxian Pavilion dahil sa Qingcheng sect, paano siya, isang katutubong Roshao, maninaruhan sa Roshao sa hinaharap? Pero medyo na-curious siya. Nakita na niya noon si Yu Haixing, ang anak ng gobernador, ngunit hindi ito ulo ng baboy. Nang may pag-aalinlangan, kinuha niya ang 5 susi sa ilalim ng counter, Sir, may 3 silid sa ikalawang palapag at 2 sa atek sa ikatlong palapag. Si Jingzi ay natural na gustong lumapit sa silid ni Wang Yingqiu, na mas madaling gawin sa gabi, ngunit si Wang Yingqiu ay dapat nasa tabi ni Bai Lu, at kakailanganin niya ng 3 silid, ngunit maraming tao sa ikalawang palapag. Palapag. Habang siya ay nahihirapan, kinuha ni Wang Yingqiu ang kamay ni Bai Lu at umakyat sa itaas na may 2 susi. Nakatira kami sa atek. Kabanata 487 darating ako, pangalawang update. Kinuha ni Jingzi ang 2 susi at ibinigay ang isa kay Sumoyan. Kuya Su, gabi na. Umakyat ka na sa taas at magpalit ka ng damit. Hayaan mong dalhin ng waiter ang pagkain sa bahay mamaya. Magpahinga ka ng maaga at pumunta ka ulit bukas ng umaga. Tumango si Sumoyan pagkatapos marinig ito at ibinigay ang susi. Handa nang umakyat si Feng Lianro. Biglang naramdaman ni Lin Qingshan na bilang pinuno ng Qingcheng sect, bakit napakababa ng presensya niya. Walang curious sa kanya. Wala bang hindi masasabing maganda? Nang makitang malapit na talagang umalis sina Jingzi at Sumoyan, agad siyang ngumiti at nagsabi, ano ang tawag mo sa 2 young masters? Dahil kaibigan sila ni Senior Sister Wang, natural na kaibigan sila ng Mr. Lin ko. Pagkatapos kong pumunta sa Jiangling, kinausap lang ako ng 2 young masters kung may kailangan ka. Nagkatinginan sina Jingzi at Sumoyan at diretsyong naglakad sa itaas ng hindi lumilingon. Si Jingzi ay ganap na hindi interesado at natatakot na manatili doon ng ilang sandali, kaya hindi niya maiwasang matamaan ang isang tao. Medyo interesado si Sumoyan. Hindi pa siya nagkaroon ng ganoon kalapit na pakikipag-ugnayan sa mga tao mula sa iba't ibang sekta noon, kaya na-curious siya. Ngunit nang makitang hindi interesado si Jingzi kay Lin Qingshan, hindi siya pumikit. Nakatingin sa 2 taong naglalakad sa hagdan at nawawala sa ikalawang palapag, si Lin Qingshan ay natigilan ng mahabang panahon, at pagkatapos ay tumawa. Ito ay, kawili-wili. Headmaster Lin, kapag pupunta ako sa Jiangling mula ngayon, tatawagan ba kita kung may kailangan ako? Medyo pamilyar na tanong ni Yu Haixing. Ah, okay. Ngumiti si Lin Qingshan, pinaramdam sa mga tao na parang simoy ng tagsibol. Biglang naramdaman ni Yu Haixing na kahit na ang taong ito ay tila medyo maasikaso sa kanyang nakatatandang kapatid na babae ngayon, kumpara sa marahas na si Jingzi, siya ay talagang mabait. Oo naman, walang pinsala kung walang paghahambing. Okay, si Master Lin ay talagang masaya. Kapag nakarating ka sa Roshao sa hinaharap, iulat mo lang ang pangalan ko sa akin. Mukhang dahil sa magkatulad na pagkakaiba ng edad, hindi itinuring ni Yu Haixing si Lin Qingshan bilang master. Siya ay kumilos ng walang kabuluhan at kumuha ng litrato. Tinapik ko siya sa balikat at umakyat sa taas. Pagkaalis niya, tinapik ni Lin Qingshan ang kanyang balikat ng may pagkasuklam, na parang gusto niyang alisin ang alikabok sa dumi, at pagkatapos ay sinabi sa matabang tindera. Gumawa ka ng pagkain at dalhin mo sa karwahe sa labas. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at mas malamig na kaysa kanina. Nagmamadaling tumango ang matabang tindera. Matapos ang mahabang paglalakbay, at dahil sa maikling panahon, unti-unting dumidilim ang kalangitan. Hindi naman mabagal ang paghahain ng waiter ng pagkain at ilang sandali pa ay dinala na ito. Kuya, 2 lang ang guest room sa atek, wala na ba? Oo, master. 2 babae ang umakyat ngayon, alam mo ba? Namumula namang tumango ang waiter sa pag-aakalang may nahuli akong nakasilip. Kung gayon alam mo ba kung saan silang 2 nakatira? Halimbawa, kaninong kwarto ang katabi ng hagdan at kaninong kwarto ang nasa tabi ng bintana?
Saglit na nag-isip ang waiter at sinabing, "Sir, iyong dalawang guest room ay pareho sa tabi ng hagdan, kaya lahat sila ay nakaharap sa bintana." Agad na naunawaan ni Jingzi na ang hagdanan ay dapat nasa gitna at ang mga guest room sa magkabilang gilid. Kung gayon, kaninong silid ang nasa kaliwang bahagi ng hagdan, at kaninong silid ang nasa kanan? Sa oras na ito, namula ang pisngi ng waiter, Mr. Mister, ibinaba lang ng nakababata ang kanyang ulo para ihatid ang pagkain at hindi naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Hindi ko alam. Pagharap sa dalawa isang babaeng parang diwata, pero ang tapang ng waiter ay laging mahina. Napabuntong hininga si Jingzi at binitawan siya ng walang kahihiyan. Inilagay ni Hanhan ang mga pinggan at chopstick at nagtatakang nagtanong, "Young village master, pwede ka bang umakyat at magtanong?" Pinandilatan siya ni Jingzi, madilim na, ginagawa ba ng isang ginoo ang pagpunta sa boudoir ng isang babae sa oras na ito? Tumango si Hanhan bilang pag-unawa, iniisip pa rin kung ano ang pamantayan ng isang gentleman. Dahil ang restaurant na ito ay itinayo pansamantala upang maakit ang mga dumadaan sa Jingzi, kaya ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay hindi karangyan at kaganhawahan, ngunit kaganhawahan at affordability. Kaya mayroong dalawang kama sa isang silid. Pagkatapos ng hapunan, parehong maagang natulog sina Jingzi at Hanhan. Humiga sa loob ng isang kapat ng isang oras. Nakatulog ba si Hanhan? Hindi. Humiga siya ng 2/4 ng isang oras. Nakatulog ba si Hanhan? Hindi. Para sa kalahating oras. Nakatulog ba si Hanhan? Batang pinuno ng nayon, natulog ka. Martilyo ka. Nakakapagsalita ka pa kapag tulog ka. Then I heard a rustling sound coming from Hanhan's bed. Tumangala si Jingzi at nakita ang lalaking ito na bumangon mula sa kama. "Worry, anong ginagawa mo?" Pinaalalahanan ako ng young village master kung bakit hindi ako makatulog sa mahabang pagkakahiga, dahil hindi ko hawak ang martilyo ko. With that, lumapit siya sa pinto at kinuha ang martilyo. Ang malaking palakol na lumilipad na pinangalanang hammer ay dinala siya sa kama. Tumingin si Jingzi sa matalas na talim ng palakol at medyo natakot, "Napakasakit mo. Natutulog ka ng ganyan sa gabi. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan mismo, o natatakot kang matulog at pumatay ng iba?" Young village leader, ganito ako dati. Okay lang matulog ng ganito, at napakabilis niyang nakatulog habang hawak-hawak ang martilyo sa kanyang mga braso. Gusto lang sumbatan ni Jingzi, "Hindi ka kasi natulog sa akin noon," pero pagkatapos marinig ang ikalawang bahagi, nagbago agad ang isip niya at sinabing, "Talaga? Ha?" Sa oras na ito, isang bahagyang hilik ang nagmula sa direksyon ng higa ni Hanhan. Si Jingzi ay sumigaw pa ng 2 beses. Hindi lamang hindi kumibo si Hanhan, ngunit humilik siya ng malakas. Napakabilis ng asong ito. Naniwala si Jingzi dahil alam niyang hindi makakakilos si Hanhan. Pagkatapos ay bumangon siya sa kama at nagtiptoe sa labas ng pinto. Natural na gusto niyang mahanap si Wang Yingqiu. Pagkarating ko sa ikatlong palapag, medyo nahiya ako. Gaya nga ng hula niya, ang hagdanan ang ginamit bilang linya ng paghahati, at may 2 guest room sa kaliwa at kanan ng atep. Ngunit ito ay hindi masama. Kahit papaano noong nagsasanay siya kasama si Wang Yingqiu, hindi na kailangan pang tiisin ito ni Wang Yingqiu. Gusto niyang ilabas ang galit sa pamamagitan ng pagsigaw. Ang tanong ay, basta, alin ito? Sa oras na ito, ang mga ilaw sa gusali ay nakapatay, at ang mga hagdan ay madilim. Mas mabuti nang umakyat sa attic. Ang madilim na liwanag ng buwan ay sumikat sa bintana, na nagpapahintulot sa kanya na makakita ng mas malinaw. Pinagmasdan niya ang labas ng mga pinto ng parehong mga guest room, at agad na natukoy na ang isa sa mga ito ay kay Wang Yingqiu, dahil ang pinto ng kwartong ito ay hindi ganap na nakasara, ngunit nag-iwan ng bitik. Bukod kay Wang Yingqiu, sino pa ang maaaring naruroon? Kaya tahimik niyang binuksan ang pinto at pumasok, saka nilock ang pinto. Ang liwanag ng buwan ay naharang sa koridor sa tabi ng pinto, at ang tanawin sa silid ay naging medyo malabo, ngunit makikita mo pa rin ang isang magandang figure na nakahiga sa kama, ang kanyang katawan ay bahagyang umiikot. Nang makita ito ni Jingzi, agad siyang ngumiti at nagsabi, "Guru ng hardin, nandito ako." Pagkarinig nito, nagulat saglit ang figure sa kama, at tila lalong lumaki ang pag-ikot ng katawan. Ngumiti si Jingzi, "Hehe," at sinabing, "Guru ng hardin, naiinip ka na ba? Kung gayon, pagsilbihan kita ng mabuti ngayong gabi." Dahil doon, naglakad si Jingzi patungo sa kama. Upang makatipid ng oras, hinubad ni Jingzi ang kanyang damit habang siya ay naglalakad. Pagdating niya sa kama, halos lahat ng damit niya ay wala na. Muli siyang tumingin sa figure sa kama, nakatalikod siya. Kabanata 488 Kabanata 470 Peach Blossom Tribulation, ikatlong update. Madilim na ang ilaw sa kwarto. Nang hawakan ni Jingzi ang kama, nakita lang niya ang kama sa pamamagitan ng kaunting liwanag. Humiga siya ng nakatalikod. Isang malabong figure. Haha, nahihiya pa ako. Tiningnan ni Jingzi ang hindi gumagalaw na figure na nakahiga sa kanyang tagiliran, at sa susunod na sandali ay iniunat niya ang kanyang kamay at humawak ng isang dakot. Ha! Sa paghusga sa paraan ni Jingzi sa pagsukat ng laki anumang oras, napagtanto niyang may mali sa pamamagitan lamang ng pangingisda nito.
May-ari ng hardin, bakit napakaikli ng oras para kumain? Ang itim na figure sa kama ay nanginginig ng 2 beses, ngunit hindi lumingon o sumagot, at patuloy na nakahiga doon. Natigilan si Jingzi, iniisip kung mali ba ang pakiramdam niya. Sa isang pragmatic at seryosong saloobin, iniunat niya muli ang kanyang mga kamay, itinaas at ibinaba, at hinawakan muli ang isang dakot. Sa pagkakataong ito, sigurado si Jingzi. Hindi lang lumiit, nagbago rin ang hugis nito. Kahit na ang mga steamed buns ay cute din, ang kanya ay steamed buns. Sa oras na ito, kung hindi niya alam kung ano ang nangyari, si Jingzi ay magiging sobrang tanga, ngunit ngayon ay gusto niyang magpanggap na tanga. Sa takot na mapansin ng taong nasa kama, hindi na siya gumawa ng iba pang over-the-top moves, ngunit walang ingat na sinabi, "May-ari, pumunta ako rito para lang sabihin sa iyo na buong araw akong naglalakbay ngayon at kailangan kong umalis muli ng maaga bukas ng umaga. Magsisimula ako ng maaga ngayong gabi. Magpahinga ka," sabi niya at naghanda na para bumangon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang maitim na figure sa kama ay tila biglang nag-ipon ng lakas ng loob at direktang iniunat ang kamay para hawakan siya. Medyo natarante si Jingzi nang walang dahilan. Kung napakaraming peach blossoms, ito ay isang kalamidad. Bagamat naisip na niya na dapat niyang tanggapin ang babaeng niligawan niya, pero ang pangunahing punto ay hindi rin niya ito niligawan. Maraming beses ko na siyang nakilala, ngunit sa karamihan ay mayroon siyang ilang primitive impulses ng isang lalaki. Sa ibang emosyon naman, wala talaga siya kaya medyo naguguluhan siya saglit. Hindi ito maganda. Kahit na may mangyari, hindi ito maaaring mangyari ngayon. Ngunit natatakot siya na matuklasan siya nito kung kumilos siya ng direkta at maliwanag. Sinadya niyang tinapik ang kanyang bewang sa kapinisil iyon ng malakas. Ang itim na anino ay, hamampas, ang kanyang katawan ay tila nawala ng lahat ng lakas, at ang kanyang mga kamay ay bumaba. "Sige, may-ari ng hardin, matulog ka ng maaga, at matutulog ako ng maaga pagbalik ko. Mahaba pa ang mga araw natin." Pagkasabi niyon, kumuha pa siya ng ilang shot sa anino, at saka dahan-daang umalis. Pagkatapos niyang isara ang pinto, ang silid ay nahulog sa kadiliman. Umupo ang anino, bumantong hininga, at humiga muli. Lumapit si Jingzi sa pintuan ng isa pang guest room, huminga ng malalim, at pagkatapos niyang kumalma, binuksan niya ang pinto ni Wang Yingqiu. "Bakit ka dumating?" Tahimik na sabi ni Wang Yingqiu habang nakaupo sa kama. "Tama, pumunta lang ako sa kwarto ni Bai Lu, at ginalaw ko pa ang mga kamay ko. Hindi pa natutulog si Hanhan, kaya hindi ako nakarating." Iniabot ang palayok kay Hanhan. Pagkasabi nun ay umupo na siya sa kama at nagsimula na. Bakit ka ba kinakabahan?" Napasigaw si Wang Yingqiu, nakadiin na ang kanyang kamay sa kamay ni Jingzi na gumawa ng masama, ngunit hindi niya pa rin matiis na itulak ito palayo. Pinunasan ito ni Jingzi saglit bago nag-aatubili na lumayo. "Well, ito ang aking steamed bun." Nagtanong si Wang Yingqiu, "Ano ang sinasabi mo?" "Well, wala lang." Saglit na nag-isip si Jingzi, pagkatapos ay iniba ang usapan at sinabing, "Sili na yun sino si Qingshan. Paano siya nakilala ng may-ari ng hardin?" "Oy, narinig ko na mukhang maganda ang tono." "Hehe." Ngumiti si Wang Yingqiu na parang batang babae at itinuro ang kanyang daliri. Ipinatong ni Jingzi ang kanyang noo sa kanyang mukha at magiliw na sinabi, "Alam kong pumunta ka rito para itanong ito. Noong nasa ibaba tayo ngayon, nakakatakot ang tingin sa iyong mga mata." "Nakakatakot ba?" "Oo, nakakatakot pero sobrang gusto ko." "Oo." Sa puntong ito, mas lalo pang ngumiti si Wang Yingqiu, dahil naramdaman niya ang matinding possessiveness mula kay Jingzi ngayon, na nagpasaya sa kanya. Binuhat ni Jingzi ang manipis na damit na si Wang Yingqiu at inilagay siya sa kanyang kondongan, at patuloy na nagtanong, "Dahil alam mong nakakatakot siya, ay recruit natin siya mula sa katotohanan. Ano ang relasyon sa pagitan niya noon ng may-ari ng hardin? Paano sila nagkakilala? At tingnan mo siya ng ganyan, may naiisip ka ba tungkol sa may-ari ng bahay ko?" Sa pagtingin sa seryosong tingin ni Jingzi, hindi napigilan ni Wang Yingqiu na matawa muli, at pagkatapos ay sinabing, "Mahabang kwento ang sasabihin, ngunit walang iniisip si Senior Brotherlin tungkol sa akin. Kaya hindi mo kailangang mag-alala. Oy, mukhang mali, kailangan mo pa ring mag-alala." Tanong ni Jingzi, "Bakit ako mag-aalala tungkol sa kanya kung wala siyang ideya?" Sa pagsasalita tungkol dito, si Jingzi ay naging hindi maipaliwanag na galit. Sa ilang puwersa sa kanyang mga kamay, binago ni Wang Yingqiu ang kanyang hugis. "Oo, masakit. Kung masakit, sabihin mo agad, baka mas masakit. Alisin ang 650 salita dito." Kabanata 489 na mag-alala tungkol sa Qinkyo, ika-4 na update. Gawin mo ito at magkaroon ng sapat na pagkain at damit. Bagamat hindi pa narinig ni Wang Yingqiu ang pahayag na ito, talagang naramdaman niya ang kagandahan nito. Well, sa kritikal na sandali, kailangan mo pa ring umasa sa iyong sarili. Dahil kahit na pumasok ang tren sa tunnel, kung ang tren ay naubusan ng kapangyarihan at hindi nagsimulang gumalaw, ano ang saysay ng pag-iral ng lagusan? Gumawa ng ilang galaw si Wang Yingqiu sa kanyang sarili, ngunit palagi siyang nakakaramdam ng sobrang pagod. Alam din niya na kung wala siyang sasabihin, maaaring hindi makagalaw si Jingzi.
Kaya't huminga siya at sinabing, bueno. Ang dahilan kung bakit kasasabi ko lang na mag-aalala ka, ay hindi dahil kay Senior Brother Lin. Nang sabihin niya ang tatlong salitang, Senior Brother Lin, biglang hinawakan ni Jingzi si Wang Yingqiu at hinayla palabas, na labis na ikinabalisa ni Wang Yingqiu. Agad niyang napagtanto na mali ang kanyang nasabi at mabilis na binago ang kanyang mga salita sa isang nakatuwang boses, si Lin Qingshan. Noon lamang nasiyahan si Jingzi, at ang tren ay dahan-daang pumasok muli sa tunnel. Nakahinga ng maluwag si Wang Yingqiu, ngunit hindi pa rin kumikibo si Jingzi. Agad niyang sinabi, walang ideya si Lin Qingshan tungkol sa akin. Kapag nakita niya ako, matatawag lang niya akong senior sister. Wala kaming masyadong interaksyon, at ilang beses pa lang kaming nagkita. Ilang beses, at lahat sila ay casual na kakilala lang. Kung gayon bakit sa tingin mo ako ay nag-aalala? Mabagal na gumalaw si Jingzi ng 2 beses, at mas bumuti ang pakiramdam ni Wang Yingqiu. Natakot siyang tumigil ito, kaya agad niyang ipinaliwanag, ito ay dahil sa simula pa lang ay iniisip na niya si Qingqiu. Saglit na natigilan si Jingzi. Naririnig si Qingqiu mula sa bibig ni Wang Yingqiu, palagi niyang nararamdaman na para siyang nahuhuli sa kama, at medyo nahihiya siya, ngunit bakit ganoon ang naramdaman niya? Sobrang exciting. Ay! Abnormal ako. Binilisan ko ang takbo at pinalakas ang intensity, pero sinabi ko, ano ba ang inaalala ko? Hanggat wala siyang iniisip tungkol sa anak ng may-ari ng hardin, hindi ako mag-aalala. Tungkol naman kay Fairy Girl, ilang beses ko pa lang siyang nakilala, so why worry? Well, walang mali sa paliwanag na iyon. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, unti-unting nagkagulo ang paghinga ni Wang Yingqiu. Kaya naman unti-unti itong bumagal para bigyan siya ng pagkakataong makahinga. Nag-aalala ka. Huwag kang mag-alala. Mas alam mo sa puso mo. Hindi na kailangan. Magmadali kang magpaliwanag sa akin. Anyway, sooner or later, siguradong mag-aalala ka. Ngayon lang, sobrang komportable. Nang marinig ni Jingzi ang kanyang sinabi, hindi maipaliwanag na nasasabik siya, ngunit nagtataka pa rin siyang nagtanong, sino itong Lin Qingshan? Bakit iniisip niya ang tungkol sa Fairy Girl? Kilala rin niya ang may-ari ng hardin, at bakit siya ang pinakabatang pinuno? Hinawakan ni Wang Yingqiu ang mga binti ni Jingzi at napabuntong hininga, ito. Pwede ba natin itong pag-usapan mamaya? Kalahati. Makalipas ang 1 oras, nakahiga si Wang Yingqiu sa mga bisig ni Jingzi, namumula ang kanyang mukha at pantay ang kanyang paghinga. Tinapik-tapik ni Jingzi ang steamed buns, ngunit ngayon lang siya kumain ng sobra at hindi na siya nagugutom. Okay, pwede ka bang makausap? Binuksan ni Wang Yingqiu ang kanyang mga mata at sinabing, at pagkatapos ay mahinang nagsalita. Noong nasa Waxian Pavilion pa si Wang Yingqiu, ang pinakasikat sa 4 na sekta ay ang 4 Golden Flowers. Iyon ay dahil sila ang 4 na pinakamagaling at makapangyarihan sa mga nakababatang henerasyon ng 4 na sekta. At ito ay 4 na babae. Gayunpaman, hindi lahat ng nasa 4 na pangunahing sekta ay mas mahina kaysa sa kanila, tulad ni Lin Qingshan, isang bihirang martial arts prodigy mula sa Qingyan sect na hindi pa nakikita sa loob ng 1 siglo. Nang marinig ito, natigilan si Jingzi. Hindi katakataka na ang lalaking naka-gray na robe ay nagpahiwatig lamang na ang Qingcheng sect ay may malapit na relasyon sa Qingyan sect. Lumalabas na ang Lin Qingshan na ito ay isang disipulo ng Qingyan sect noon. Noong ang 4 na gintong bulaklak ay nasa gitnang antas pa ng ika-4 na antas at sikat na sa mundo, naabot na ni Lin Qingshan ang rurok ng ika-4 na antas at masasabing pinakamakapangyarihang nilalang sa mga nakababatang henerasyon ng 4 na sekta. Bukod dito, partikular na interesado si Lin Qingshan sa kanyang nakababatang kapatid na si Qingqiu. Paulit-ulit niyang tinuruan si Qingqiu tungkol sa martial arts. At dahil matalik na magkaibigan sina Wang Yingqiu at Qingqiu, narinig niya ang tungkol kay Lin Qingshan mula sa Qingqiu. Nang maglaon, nang sumali ako sa kompetisyon ng martial arts, natural kong nakita si Lin Qingshan, at ang imahe ni Lin Qingshan ay kapareho ng ngayon, palaging banayad at matikas, nagbibigay ng magandang impresyon sa mga tao, kaya nang makita ko siyang muli ngayon, sinabi ni Wang Yingqiu ng ilang salita pa sa kanya. Kung gayon, ano ang nararamdaman ni Fairy Lady sa kanya? Sa ilang kadahilanan, talagang nakonsensya at nag-aalala si Jingzi nang tanungin ito. Napangiti si Wang Yingqiu, hihi, anong problema? Nag-aalala ka ba? Saglit na natigilan si Jingzi, at pagkatapos ay ginamit ang 2 kamay ng may lakas, na direktang nagpa-deform sa steamed buns, at sinabing may tibok ng puso, oo, nag-aalala ako. Hindi ba? At gusto niyang hayaan ang tren na magpatuloy sa pagmamaneho sa tunnel. Natakot si Wang Yingqiu kaya mabilis siyang humingi ng awa. Katatapos lang, paano ko ito matitiis? Pagkatapos ay nagpatuloy siya, maaari kang mag-alala. Gusto ko lang na mag-alala ka tungkol kay Qingqiu. Siyempre, ang pag-aalala na ito ay dapat nakapareho ng sa akin. Gusto ko rin talagang makita kung ano ang magiging hitsura kung si Qingqiu ay may ganitong malamig na ugali at nahulog sa iyong kama. Sa ganoong babae na umaasang makakahanap ng babae mag-isa, bakit hindi makapagbukas ng harem si Jingzi? Hindi ko lang masyadong naintindihan ang mga alalahanin ni Wang Yingqiu, ngunit hindi na ako nagtanong pa at nakinig na lang sa kanyang patuloy na pagsasalita.
Sa ugali ni Chinkyo, okay lang na magsanay, pero kung may iba pang ideya tungkol sa kanya, medyo sobra na. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, sa simula, palaging nakakasama ni Lin Qingshan si Chinkyu bilang senior brother at junior sister, at karaniwang tinuturuan siya ng martial arts, at kakausapin din siya ni Chinkyu. Pagkatapos isang araw, ipinahayag ni Lin Qingshan ang kanyang nararamdaman para kay Chinkyu, at hindi na siya pinansin ni Chinkyu. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Jingzi na matawa. At nagpatuloy si Wang Yingqiu, ang ugali ni Chinkyu ay ganito. Pabayaan ang isang lalaki, kahit isang babae, mahirap para sa kanya na magsabi ng higit pa. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Jingzi, pero exception ka. Ito si Wang Yingqiu. Isang bagay na hindi ko naisip. Makatuwiran na batay sa kanyang pag-unawa kay Chinkyu, nang hindi nalalaman ang kanyang karanasan sa buhay, si Jingzi ay isang kakaibang tao sa kanya mabuti, sa karamihan ay maaari siyang ituring na isang magandang mukhang kakaibang tao. Sa ilalim ng anong mga pangyayari kaya siya kinausap ni Chinkyu. At handa siyang tawaging tiyahin ng diwata, may tumawag sa kanya noon na tiyahin ng diwata Chinkyu, ngunit ang mga taong iyon ay nagtagpo ng miserableng wakas. Kaya siya ay palaging napaka-curious, ngunit hindi niya sinabi kay Chinkyu. Dahil alam niya ang katotohanan, kailangan niyang magtaka kung ito ba ang maalamat na tacit na pagkakaunawaan ng magkapatid. Nang maisip ito ni Wang Yingqiu, bigla niyang gustong makita sa sarili niyang mga mata kung ano ang magiging ekspresyon ng dalawang tao kapag nalaman nila ang pagkakakilanlan ng isa't isa. Si Jingzi ba ay sisigaw pa rin ng Sister Fairy kay Chinkyu tulad ng dati? Mabubugbog yata siya. Hindi mapigilan ni Wang Yingqiu na matawa nang maisip niya ito. Hindi alam ni Jingzi kung ano ang iniisip ni Wang Yingqiu, ngunit natuwa siya matapos itong marinig, at pagkatapos ay naging curious at tinanong ang mga tanong sa kanyang puso. Kung gayon ang martial arts ni Lin Qingshan ay napakataas, dapat siyang ituring na pinakamakapangyarihang karakter sa mga nakababatang henerasyon ng Qingyan sect, tama ba? Chapter 490 Hindi na kita makakasama, first update. Tumango si Wang Yingqiu at sinabing, oo, mas mataas siya ng isang level kaysa sa amin sa simula, at napakatalino niya. Pagkaraan ng maraming taon, ang kanyang cultivation ay umabot na sa mas mataas na level. Siguradong, madali niyang makita na ang cultivation level ko ay bumuti ng gusto, ngunit hindi ko masabi ang level ng kanyang kaharian. Makikita na siya ay kasalukuyang nasa middle level o mas mataas. Ito ang alam ni Jingzi ngayon. Bukod sa maraming babae, siya ang lalaking may pinakamataas na lakas, lalo na dahil iniisip niya si Chinkyu, na nagparamdam kay Jingzi ng matinding krisis. Dahil napakalakas niya, dapat siyang seryosohin ng Qingyan sect, bakit siya papayagang lumabas para magtatag ng sarili niyang sekta? Nataranta rin si Wang Yingqiu, umiling-iling at sinabing, hindi yun malinaw. Nabalitaan ko na nagtatag siya ng sarili niyang Qingcheng sect, isang taon din pagkatapos kong pumunta sa Waxian Pavilion. Simula nang umalis ako sa Waxian Pavilion, wala akong paraan para malaman ang anumang bagay tungkol kay Jiang Ho, ngunit dahil sa ugali niya, natakot ako na hindi na niya ito banggitin pa, kaya't hindi ko na gustong banggitin pa. Ang sekta ng Qingcheng na ito ay sikat sa mundo. Gulat na gulat ang mga tao sa labas nang marinig nila iyon. Mukhang may kakayahan talaga si Lin Qingshan. Tinakpan ni Wang Yingqiu ang kanyang bibig at tumawa, bihira akong matuto mula sa iyo. Nakarinig ka ng papuri mula sa iba. Ngunit totoo nga ang sinabi mo. Bagamat ang sekta ng Qingcheng ay naitatag lamang sa loob ng ilang taon, paulit-ulit itong lumitaw sa Jianghu Affairs. Sa martial arts competition 3 taon na ang nakalipas, natalo ni Lin Qingshan the one from Kunlun Mirror ang lahat. Kung hindi man, sinulyapan niya si Jingzi at nakitang hindi siya tumugon, at nagpatuloy, maaari siyang kumuha ng unang pwesto. Gayunpaman, hindi kahihiyan para sa isang bagong tatag na sekta na matalo sa Kunlun Mirror. Dahil dito, ang Qingcheng sect ay naging tanyag sa mundo at unti-unting naging ikalimang sekta. Gayunpaman, si Lin Qingshan ay tila hindi nasiyahan sa oras na ito na siya ay dumating sa sining kompetisyon, at kailangan niyang makamit. Ang martial arts competition na ito ay medyo masigla. Gusto ni Qiu Chenchen na makuha ang unang pwesto. Pagkatapos ng lahat, si King Jin ay nakatingin sa pinuno ng sekta. Kung tutusin, gusto niyang si Tong Chang ang maging pinuno ng Martial Arts Alliance para makapag-utos siya ng ibang sekta na gagamitin niya. Ang iba pang 3 sekta na kinakatawan ni Chinkyu ay malamang na determinado rin na manalo dito. Ngayon ay mayroong Lin Qingshan ayon kay Wang Yingqiu, ang martial arts ni Lin Qingshan ay dapat ang pinakamahusay. Bukod dito, bagaman sinasabi ng ilang tao na ang Qingcheng sect ay ang ikalimang pangunahing sekta sa mundo ng martial arts, hindi pa ito kinikilala ng 4 na pangunahing sekta. Kung ang Qingcheng sect ay maaaring maging pinuno ng alyansa ng martial arts, ito ang magiging ikalimang pangunahing sekta sa mundo ng martial arts sa hinaharap. Hoy, huwag mo siyang pakialaman, wala naman siyang kinalaman sa atin. Masyadong maikli ang gabi ng tagsibol, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. May-ari ng hardin, nakapagpahinga ka na ba? Okay. Maisla na sabi ni Wang Yingqiu. Dahil dito, nagkaroon muli ng kaguluhan sa silid. Maaga.
Kinaumagahan, madaling araw pa lang, lahat ay nag-check out sa kwarto pagkatapos ng hapunan at naghanda sa pagpunta sa kalsada. Akala ni Jingzi ay maaga sila, ngunit nang lumabas siya, natuklasan niya na maliban sa kanilang mga kabayo at karwahe, walang ibang tao sa bakuran. Gayunpaman, maliwanag na kung hindi ka nagmamadali sa gabi, ang mga araw ay maikli, kaya ang pagsasamantala sa madaling araw at pagmamadali ng maaga ay ang pinakamahusay na paraan upang pumunta. Kuya Jing, paano ka natulog kagabi? Well, it's much better. Nagkaroon ako ng ilang magagandang panaginip. Hindi pa ako nagising hanggang ngayon. Sa pagsasalita tungkol sa magagandang panaginip, namula si Wang Yingqiu. Ibinabari ni Belo ang kanyang ulo, ngunit napakamot ng ulo si Han. Ang batang punong nayon ay halatang maagang nagising, dahil sa pagbangon niya, nakita niyang walang tao sa higa ng batang punong nayon. Lumipad muli sa kalsada. Habang nasa daan, si Han ang may pananagutan sa pagkukwento kay Sumoyan, si Jingzi ang responsable sa pakikipag-usap kay Wang Yingqiu, at si Bailu ang may pananagutan sa pag-aliw sa sarili. Mabilis lumipas ang araw. Maganda ang paglalakbay ngayon. Nakarating kami sa nakatakdang hintuan bago magdilim. May 8 araw pa bago ang martial arts competition. Sa kasalukuyang bilis, maaari naming maabot ang Jingzi sa loob ng 4 o 5 araw ng mas maaga sa schedule, kaya hindi nagmamadali si Jingzi at ang iba pa. Maghanda upang magpahinga sa inn sa tabi ng inn. Para naman kay Lin Qingshan at iba pang nagkita sa inn kagabi, karamihan sa kanila ay nakasakay sa mga kabayo at maagang umalis. Malamang, tanghali na sila nakarating sa bahay tuluyan at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, kaya wala masyadong tao sa bahay panuluyan na ito. Ang grupo ng mga tao ay nag-order ng mesa natural na wala si Yu Haixing, at nagsimulang kumain sa bulwagan. Nang malapit na siyang matapos kumain, tumakbo si Yu Haixing na may hawak na sulat, "Senior Sister," nagpadala ng mensahe ang lumilipad na kalapati mula sa pavilion. Kukunin na sana ito ni Wang Yingqiu, ngunit binawi ni Yu Haixing ang kanyang kamay at sinabing, tumingin siya kay Jingzi na malapit nang magtaas ng ulo, ito ay isang pribadong sulat mula sa aming pavilion. Bakit mo ito binabasa? Ano ba? Napakasama ng ugali ni Jingzi kaya tumayo siya at akmang kikilos, ngunit pinigilan ni Wang Yingqiu. Huminto siya at umiling sa kanya. Kakatapos ko lang kumain. Tingnan natin ang sarili mo. Sabi niya sabay kuha ng sulat at umakyat. Napatingin si Yu Haixing kay Jingzi nang may pagmamalaki, at umalis na may parehong pagmamayabang. Ang asong ito ay talagang hindi natatakot sa kamatayan. How dare he do this after being built so many times? Dahil ba talaga sa makapal na balat? Pagkatapos ay sinundan niya ito sa itaas. Sa gabi, nang makatulog si Han, muling nadulas si Jingzi, at sa pagkakataong ito ay hindi siya nagkamali at dumiretso sa kwarto ni Wang Yingqiu. Bago pa siya makapagsalita, sinunggaban siya nito at nagwala buong magdamag. Pagkaraan ng ilang sandali, humiga si Wang Yingqiu sa dibdib ni Jingzi, ninanamnam ang init at katahimikan sa sarili. May-ari ng hardin, anong problema? Alam ni Jingzi na maaaring may nakasulat sa liham na kinuha ni Yu Haixing na nagpabaliw kay Wang Yingqiu. Hindi kita makakasama sa Jingzi. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na sinabi ni Wang Yingqiu, ang kanyang mga salita ay puno ng pagkabigo at kalungkutan. Bakit? Bukas ng gabi, dadating tayo sa Ross House Station, na mahigit 20 milya lamang ang layo mula sa Waxian Pavilion natin. Hindi pa umaalis ang mga disipulo sa pavilion. Akala ni Master ay maaga akong nakarating sa Jingzi, kaya naisip ko na sinundan niya sila sa Jingzi at pagkatapos ay nakilala niya ako. Ngayong alam niyang hindi pa ako nakakarating sa Ross House, nagsulat muna siya ng liham sa pavilion, at humiling sa akin ng isang liham sa Jingzi. Master ng pavilion. Pagkatapos, nang marinig ang sinabi ni Wang Yingqiu, nagbago ang mga mata ni Jingzi. Kinaikit ang kanyang mga mata, nagtanong siya sa malamig na boses, si Yu Haixing ba ay lihim na sumulat ng isang liham upang sabihin iyon? Hindi sumagot si Wang Yingqiu, ngunit ngumiti at nagsabi, sabihin man niya o hindi, dahil nakarating na ako sa Ross House, kailangan kong bumalik at tingnan. Tutal, ako siya ay taga Ross House. Pagkatapos ng maraming taon sa pavilion, talagang nahihiya siyang maging malapit sa bahay. Kinagat ni Jingzi ang kanyang mga ngipin at mabangis na sinabi, talagang hindi pa siya nabubugbog. Mabilis siyang hinailan ni Wang Yingqiu palayo. Huwag mo na siyang patulan. Pupunta ako sa Ross House bukas. Gusto mo pa bang bumalik ako sa pavilion at mapag-alitan ng master? Okay. Matapos marinig ang mga salita ni Wang Yingqiu, oo lang ang nasabi ni Jingzi. Ngunit iniisip ko pa rin kung paano tuturuan si Yu Haixing ng magandang leksyon para maalala niya ang leksyon. Saglit na nagkwentuhan ang dalawa at pagkatapos ay nakatulog. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.